this just in. As we speak, Senator Jinggoy Estrada is now at the Sandigan Bayan for his arraignment and pre-trial over the flood control mess. A handcuffed Estrada arrived at the Anti-Graft Court Second Division, which is hearing one of his graft cases. The senator was also wearing the yellow inmate uniform of the BJMP and came via the Quezon City Jail coaster. Estrada is likewise facing a non-bailable case of plunder over an alleged 573 million peso payout from state-funded infrastructure projects. Former Public Works Secretary Manuel Bonoan has been brought to the Sandigan Bayan for his arraignment and pre-trial. This is still over alleged links to the flood control scandal, along with other former DPWH officials and Senator Jinggoy Estrada. For the latest from Camp Crame, let's bring in mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, what's going on there? Yes, Chego. No, at around 1:28 p.m. nga kanina ay official lang transfer mula sa Philippine National Police General Hospital si ex-DPWH Secretary Manny Bonoan patungo sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of a warrant proceedings. At kanina nga bago pa man siya may transfer ay nagsagawa ng saglit na press briefing ang chief ng PNP General Hospital kung saan kanyang sinabi yung current health status nga nito ni Bonoan at sana una niyang pahayag kanina, he is stable and ready na for transfer nga kanina dahil daw nag-stabilize na yung kanyang blood pressure dahil nga kahapon, ayon kay Rimulya noong kanyang booking, kasama kasi dito yung kanyang medical examination, nakita na nag-spike yung kanyang hypertension o yung kanyang high blood pressure na nag-spike up to 190/100. Pero noong sabi kanina, ngayon daw ay nasa 130/90 na lamang. So stable na yung kanyang blood pressure. Although constant monitoring pa din, pwede naman na daw siyang i-transfer dahil nga stable na yung kanyang kalagayan at nakakuha na rin ng clearance from the General Hospital and may request na rin from the CIDG. Kaya naging possible na yung kanyang transfer kaninang hapon, Diego. Yung transfer that we're talking about is to the Sandigan Bayan. Pero kamusta naman yung pinag-uusapan na kung pwede na siya i-transfer sa Quezon City Jail, yung bago sa may Payatas? Yes, Diego, no, according sa pag-usap kanina, ito daw ay manggagaling na mula sa Sandigan Bayan. Pero ang tinitignan natin ngayon, if he will be transferred doon sa Payatas, i-assess pa ulit yung kanyang health dahil ito daw si Bonoan ay meron ng existing condition ng hypertension and meron na rin daw siyang maintenance medication since 8 years old na rin itong si Bonoan, pero we're still waiting for an update kung magkakaroon ba ulit ng another medical assessment bago siya i-transfer o ibabalik ba siya dito sa General Hospital. But babantayan natin yan, Diego. Well, as we speak, Jazz, what's going on with the former secretary? Is he still undergoing in profiling and booking process? Yes, Diego. No, actually, kahapon daw natapos na yung kanyang booking and profiling process dito sa CIDG. So, panibago na yung sa Sandigan Bayan. Ang nangyari daw kasi kahapon, Diego, ay naka-undergo naman siya dun sa kanyang booking dito, yung kanyang fingerprint, mugshot, biometrics. Pero yung kanyang medical, dun siya bumagsak. So, kailangan siyang isugod agad sa hospital dito sa Crame. Pagdating sa Sandigan Bayan, magsasailalim ulit siya sa panibagong booking. Diego. Alright, Jazz, do you have any information about yung detention arrangements for Senator Jinggoy Estrada at saka sila former Secretary Bonoan and yung mga ibang accused of flood scam? Magkakasama ba sila sa SELDA if ever? Are all of them going to be in the new Quezon City Jail? Diego, for now, wala pa tayong nakukuhang pahayag mula sa BJMP kung ano yung current detention status, paano ba yung kanyang unang gabi doon sa Payatas. Pero ang nakikita natin, kung pagbabatayan natin yung SOP, yung protocol ng BJMP, posibleng sumailalim muna sa Estrada sa ilang araw na medical quarantine bago siya mapabilang doon sa general population ng mga PDL dito sa Piitan. Pero ang alam natin sa ngayon ay kasama niya sa kulungan, hindi natin ma-confirm if isang selda sila, ay yung kanyang mga district engineers na kanyang mga kapwa-akusado doon nga sa graft and plunder charges. At kung pagbabasihan natin yan, makikita rin natin na nangyari yan noon kay Senador Bong Revilla na kung saan nakakulong na rin nga siya doon sa Payatas na same procedure na nagdaan muna sa medical quarantine bago siya isinama doon sa general population ng mga PDL sa Payatas. Diego. Alright, thank you for that update. Mobile Journal, Jazz Paredes.